Hey guys, kamusta? Papa Dams here. So lately napapansin ko lang na sa Facebook, puro na lang patungkol sa laglag bala yung nababalitaan ko. Halos araw-araw na lang laging may bagong kaso. So, hindi naman sa pinagbibintangan ko yung airport sa Pilipinas, pero pansin ko lang talaga paulit-ulit yung mga nangyayari. Kung iisipin natin yung mga kriminal, kung epektibo yung strategiya nila, iuulit-ulitin nila to. So katulad din na nangyayari ngayon, puro na lang laglag bala, 'di ba? Bakit wala yung laglag droga, ganun, 'di ba? O kung ano pa, kasi para nagiging cycle na para nagiging habit na nakakasanayan na So inuulit-ulit na lang. So, ang masasabi ko lang dito, paano nangyayari to sa Pilipinas? Hindi ba dapat yung airport yung isa sa mga pinaka-secure na lugar kung saan yung mga tao, pakaramdam nila, protektado sila, walang mangyayari sa kanilang masama. Pero baligtad Doon pa sila takot na umuwi dahil baka malagyan nga ng bala yung mga bagahe nila. Yung parang pakiramdam ko wala ng kaligtasan sa Pilipinas, 'di ba? Lalong-lalo na sa airport. Kasi pag nahulihan ka ng bala, pwedeng masira yung kinabukasan mo ron, hindi ka na makakalabas ng bansa, makukulong ka pa. So, malaking abala lalong-lalo na sa mga OFW na lumalabas at pumapasok sa bansa. Dahil sa totoo lang, imbis na umuwi sila, mabisita nila yung mga pamilya nila, natatakot na lahat ng tao wala nang umuwi. Parang nasaan yung konsensya kung sino man yung taong gumagawa nito o nasa likod nito? And sino ba naman tao yung pupunta ng airport na alam ng lahat ng tao na kailangan suriin mo lahat ng gamit mo, siguraduhin mong walang bagay na illegal. Sino magdadala ng bala para masira yung reputasyon nila, yung record nila, yung hindi na sila makakalabas ng Pilipinas? Diba? Sinong gagawa nun? Parang napakawalang common sense. Parang pakiramdam ko lang pinagpaplanuhan na to at may mga tao sa likod nito. Hindi sa pinagbibintangan ko sila, pero ganito yung nararamdaman ko. So, pakiramdam ko lang naman parang kailangan gawan po natin ng aksyon itong mga nangyayaring ito. Kasi sa totoo lang, sa maliit na halaga na kinikita ng mga taong gumagawa nito, sirang-sira na po, nasisira yung respeto, 'di ba, sa ating bansa. Mawawalan tayo ng mga turista, 'di ba? Mawawalan tayo ng mga kababayan nating bumibisita na nagpapaikot ng ekonomiya ng bansa natin, yung mga nagpapasok ng dollars. So, malaki yung magiging epekto nito sa kabuhayan natin sa Pilipinas. Diba? Malaki magiging epekto nito sa mga mabibiktima. So, it goes both ways. Lahat tayo maapektuhan. Kaya yung mga taong gumagawa nito, sana ay mahuli na po natin at hindi na po magpatuloy. Kasi po, sa bandang huli, tayo rin lahat ang maghihirap. Lahat tayo damay-damay dito, di ba? Katulad lately, nabalitaan ko na kumalat na online, na ibalita na sa iba't ibang bansa yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi ba nakakahiya yun? Hindi ba dapat ginagawa ng aksyon kagad para hindi na mangyari itong mga insidenteng ito? So yun lang naman guys. Sana mahuli na yung mga gumagawa nito kasi di na tama to Parang napaka-immoral, napaka-sakim, 'di ba? Talagang hindi nakatanggap-tanggap. So, yung lang naman guys, and sana wala naman ako na-open sa sinabi ko. And again, nire-respeto ko yung mga nasa airport. Hindi naman po lahat sila ganun. May mga tao lang po talaga na sakim na gustong kumita ng pera kahit may masisira silang pamilya. So yun lang po. And sa lahat nga po pala ng may gustong sabihin tungkol sa issue na to, just please post your comments below. And also, pakishare nyo na rin po para alam po nila lahat ang mga nangyayaring kalokohan sa ating bansa. So yun lang po. Have a nice day.